Sige sir, ano po yung napag-usapan po? Okay, unang-una, no, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, no, ang direktiba ng Pangulo, make our people feel safe on our roads again. Because unfortunately, all of us do not feel that safe on our roads. No? And the accidents of the past weeks are just a symptom of a bigger problem. And the bigger problem is we have taken road safety for granted as a government, as a country. And that needs to change. And the change needs to start with government. No? Ang gobyerno kailangan i-acknowledge na for so long nagkulang ang gobyerno sa pagsisigurado na safe ang ating mga kababayan sa mga kalye. And napakaganda ng aming naging ugnayan ngayong umaga kasi pinag-usapan namin lahat from infrastructure na ang mga kababayan natin, whether motorista o commuter, pedestrian, don't feel safe on our roads because of the way our roads have been built and maintained. To regulation, no, yung pagkuha ng lisensya na wala naman talagang pag-check kung tamang pag-check kung ang driver ng isang truck, isang bus, isang motor, isang PUV, talagang nasa kanya ang abilidad at yung skills para magmaneho ng safe. No, lalo na yung mga truck, lalo na yung mga bus. No, yung pagre-rehistro ng mga sasakyan, hindi naman talaga yan chine-check kung yan ba ay roadworthy o hindi. No, sa enforcement ng mga batas, madalas dyan, hindi naman talaga na-enforce. No? Kaya maganda yung naging development kahapon na pwede na tayong at least on a limited basis magkaroon ng no contact apprehension para matulungan ng ating law enforcement. No? Pero kahit yung no contact apprehension, marami ding problema yan. No? Kailangan ayusin yan. Halimbawa, swerving. Paano magagaman ng camera na nagsuswerve kung wala namang marking sa kalye? Diba? Tama, fair yun. O kaya, may sinabi kanina si James Dickens, sabi niya, meron daw siyang kilala, dati, nung meron pang NCAP, bago nagkaroon ng TRO, nag-swerve, pero iniwasan, butas, pero nahuli siya. So, mali naman yun. No? So, maraming kailangan ayusin. No? At ang kagandahan po ngayon is, ang Pangulo mismo, ina-acknowledge niya na maraming tayong kailangan ayusin from within government. No? And that starts there. No? It's the humility to accept and to acknowledge, no, starting from the highest official of the land, from the president himself, down to the heads of agencies, secretaries like myself, heads of LTO, heads of LTFRB, to acknowledge that there is something wrong. Meron tayong problema. At para ayusin natin yan, kailangan i-acknowledge natin na may problema. So yun ang magandang pinag-usapan ngayon at marami tayo pong nakuwang mga inputs sa mga road advocates at binigay nila yan sa amin ngayon at isasama natin lahat yan sa mga pagbabagong gagawin natin sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Sek, nabanggit po ng MMDA na one challenge na pwede sa NCAP sa pag-enforce po ay yung hindi nga updated yung rehistro ng mga sasakyan. So they don't really know who to send the ticket to. How do we help address that? Pinag-usapan po yan. No? Alam niyo naman, no? Sa atin, bebenta ka, bibili ka ng sasakyan na second hand, madalas hindi yan kaagad nagigipap yung may-ari. No? So, that is both the responsibility of government and the citizen. So, kailangan yung pinagbentahan, ililipat niya. Ang problema naman, kamukha kanina, sinabi ng isang road advocate, siya daw, gusto niyang ilipat, but it took him 4 months bago ilipat. Napaka-gulo ng proseso, napakadami. So yan, kailangan i-review ng gobyerno yan. Pero, shared responsibility po yan. No?
kung hindi ililipat citizen yung rehistro kapag siya'y bumili ng second hand, problema yan. Pero kung mahirap ilipat dahil sa mga komplikadong mga proseso at red tape, problema din yan. So, on our end, nag-commit po ang DOTR at ang LTO na isi-streamline natin yung prosesong yan. Pero at the same time, kailangan meron ding consequence kung hindi mo ilipat yung iyong sasakyan na binili. No? So, two-way street ito. At nakakumit ang gobyerno na aayusin niya ang proseso, pero kailangan din natin ng responsibility from our citizens to also commit to re-register the vehicles in their names. Pero sir, kayo po as DOTR Secretary, ano po yung tingin niyo doon sa partial lifting ng TRO sa NCAP, especially in light of road safety concerns? Alam niyo, napaka-importante yan. I think it's a big win, big victory yan for not just for the government, but also for the motorists and the commuters. No? Kasi it will impact a lot yung enforcement ng road safety. Pero kailangan hindi maabuso. At kailangan merong checks and balance. No? At ang pagkakaalam ko dito sa papatupad ng MMDA, meron naman yang pwedeng mag-contest. No? Ibig sabihin, pwede mong i-contest kagaya ng ginagawa sa ibang bansa kung ikaw ipadagan ng ticket o padagan ng violation through the NCAP, pwede mong i-contest yan. No? Pwede mong i-contest na, yun nga. Swerve, binigyan ka ng ticket for swerving, umiwas ka ng butas o ng sirang parte ng kalye o kaya paano nila masasabing swerving wala namang lane markings, pwedeng i-contest yan. So, proseso po ito, hindi perfecto ito, pero I think it's a step in the right direction. Sec, sa iba naman ako, Opo. pwede dun sa EDSA Rebuild. rebuild. Opo. Can you give us more details kung ano na yung mangyayari with the plan? I think nagsalita po si Secretary Manny Bonoan today. No, meron na pong mga ibang detalye yan. Pero next week, kami pong lahat, DPWH, DOTR, MMDA, kami po lahat ay magpipresenta nung kabuuan at pati na rin yung sinabi ng Pangulo na kailangan while we have to do this now, no? After so many years ng patsi-patsing solusyon sa EDSA, kailangan, sabi ng Pangulo, gawin na natin ito ngayon. Pero sinabi din ng Pangulo na kailangan natin ng paraan para kahit papano maibsan natin yung padating na medyo mabigat na traffic dahil dito sa EDSA rebuild. So, lahat po yan i-announce namin sa susunod na linggo. I'm just curious lang, Seth, kung ano ba to sabay-sabay? May lane ba na maiiwan? How many lanes will be left? Sinabi naman po ng DPWH from the very start, lane by lane ang gagawin, no? At segment by segment. No? Lane by lane, segment by segment, starting with the inner lanes. Again, uulitin ko, kahit naayusin yung inner lane, ang busway will remain, lalabas lang tayo sa next lane, palabas. No? So, magiging dedicated pa rin yun kasi hindi natin pwedeng isakripisyo ang commuter. No, kailangan kahit na inaayos natin ang EDSA, rebuild natin ang EDSA, nandyan pa rin ang EDSA busway carousel. And you have alternative routes rin? Opo, meron pong gagawin ng MMDA at meron pong, at yan po lahat i-explain po ng MMDA at ng DPWH sa susunod na linggo. Sa question lang po, in regards po sa pag-rebuild ng EDSA rehab, makikipag-ausap po ba tayo sa San Miguel Corporation yung regarding po doon sa wave? In fact, nakikipag-usap na po tayo as we speak. No? Kahit nung nakaraan pa, in-open up na natin ito. Kampante po tayo no, na kaya po natin gawin ito. Kailangan ng pag-usapan ng detalye with San Miguel Corporation. Pero tingin ko, in the spirit of bayanihan, pwede tayong magtulungan. Pero again, uulitin ko, no? Wala pang final na plano dito at detalye. Ito pinag-uusapan pa lang. At hopefully in the next week, mafa-finalize na natin. You mean yung paglibre sa Paglibre ng Skyway. Yung parte ng Skyway para magkaroon ng alternative route ang mga dadaan ng EDSA.
na hindi na kailangan magbayad muna habang nagre-rebuild tayo ng EDSA. Is that receptive? Are they receptive to your proposal? Receptive kasi hindi naman to talaga libre para sa motorista, pero hindi naman ibig sabihin na hindi mako-compensate ang San Miguel. You're subsidizing, sir. No, I don't know yet if it's a subsidy, no? So please do not make conclusions na wala pa. Pero may mga iba't ibang paraan para mabigyan ng reprieve ang San Miguel, ang ating operator, no? Hindi lang naman subsidy ang paraan diyan. Marami pang ibang pwedeng gawin para naman makabawi ang San Miguel Corporation dun sa mabigat ding magiging revenue loss dahil ang mga motorista hindi kailangan magbayad dun sa segment na ma-identify para maibsan nga yung traffic sa EDSA. Sec, marami pong may concern na because of the rehabilitation baka gagrabe yung traffic. Can you elaborate lang po ano yung magiging benefits sa commuters, sa motorists ng rehabilitation? Unang-una po, it's na, hindi siya baka. Sigurado po tayong kasi ang lanes mo, mababawasan eh. Sigurado po yun. Hindi ako nandito para mambola. No? Sinasabi po natin ang totoo na talagang may perwisyo yan, pero kailangan po talagang gawin. And ang benepisyo po dyan ay isang EDSA na hindi na lubak-lubak, hindi na patsi-patsi, ang EDSA na smooth na ang dadaanan natin. At ngayon din po, ang isang magandang naging mungkahi ng mga advocates, ang EDSA na hopefully magkakaroon na ng totoong pedestrian walkway. No, na hindi ka mukha ngayon na kung pedestrian ka sa EDSA, hindi mo alam kung tatamaan ka ng bus o tatamaan ka ng sasakyan. No? Hindi. Pedestrian, ang tawag doon. Pedestrian sidewalk. Sorry, pedestrian walkway. Na safe ang pedestrian na maglakad. Ngayon kasi, hindi. Pero diba? pagkatapos sex traffic pa rin. After we're done rebuilding it, the volume will still be the same. Well, ang volume, it will not be the same. Every year, tumataas ang volume ng sasakyan. No? Pero, ang sabi nga ng Pangulo, kailangan na natin itong gawin ngayon. Ang pag-rebuild ng EDSA ay hindi solusyon sa traffic. Whoever told you that is wrong. No? Ang solusyon sa traffic, ultimate solution ay mass transportation. Kaya nga pinapamadali din ng ating Pangulo ang lahat ng mga malalaking proyekto tulad ng subway, tulad ng pagsasaayos ng common station, ng MRT7. Yan po ang magiging ultimate solution sa traffic. No? Sir, wala pong mabilisang solution sa traffic. Sir, do we have completion date lang para aware yung mga kababayan natin na at least hanggang this timetable? Ang sinabi naman po ng DPWH nung mga nakaraan ay 1.5 to 2 years. Okay, so until next year po. Sir, apart from pedestrians, parang how can it help improve road safety, yung EDSA rehab po? Lalo na parang we always say motorists yung laging nasasangkot sa road crashes. Like, how does it help? Unang-una, ang pagpapasaayos ng kalye ay isang malaking bagay na sa pag-reduce ng chance ng car crashes. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kahapon po nag-inspect ako ng PhilAm station. At doon po sa busway mismo, sa dedicated inner lane, nakatuklap na ho yung konkreto. Delikado po yun. Kasi pag dumaan doon ang bus, at ngayon dumadaan ang mga bus doon, malaki po ang tsansa na tutuklap ang gulong. At pag tumuklap ang gulong, malaki ang tsansa na mag-out of control yung bus at may maa-aksidente. So, pag yun po ay naayos, and naayos ng pangmatagalan na, hindi yung aayusin ng patsi-patsi ngayon, tapos after 6 months, sira na naman, yung chance ng aksidente ay mataas. So, kaya sabi nga ng Pangulo, once and for all, ayusin na natin. Balikan ko lang yung NCAP. Kumusta po yung coordination ng LTO, LTFRB sa MMDA since magsisimula na ipatupad ulit yung NCAP on Monday? Nag-uusap na ho kami. In fact, nagkausap na ho kami ni Chairman Don kahapon pa lang. No? Rest assured po na magko-coordinate po kaming lahat. Hindi lang
DOTR at MMDA, kundi pati yung iba't ibang law enforcement at pati na rin ng mga LGUs. Sec, regarding naman po sa contest sa NCAP, papayagan na rin ba online o kailangan face-to-face? Ayokong magbigay ng detalye dahil hindi po sa akin nasasakop yan. Mas mabuting ang MMDA po mismo ang sumagot ng detalye. Sir, Okay. yung dun sa, last na lang po, sir, sorry, yung sa Skyway, sir, if ever magiging alternate route nga siya, parang how do we avoid traffic din naman doon? Like, are we also directing them to fix yung, lalo na yung mga RFIDs minsan na pumapalya, mabagal? Well, kahit na hindi tayo mag-EDC rebuild, kailangan ayusin ang mga RFID. No? At yan ang direktiba na ng Toll Regulatory Board sa ating dalawang operators na ayusin ang mga RFID. Pero tingin ko, no, dapat mawala sa isipan natin na ang EDSA rebuild o ay masusolusyonan ng traffic. Ang ultimate solution sa traffic ay ang mass transportation. At kailangan matapos natin ang mabilisan. Ang sinabi ng Pangulo sa kanyang interview nung Monday, itong mga magagaking proyekto, kailangan paspasan natin. Pero in the meantime, meron tayong mga kailangan gawin para kahit papaano maibsan. Hindi ko sinasabing masusolusyonan dahil magsisinungaling ako noon kapag sinasabi kong masusolusyonan natin ang traffic bukas o sa loob ng 6 na buwan. Hindi po mangyayari yan. Pero kahit papaano po, kung meron tayong mga magagawang mga maliliit na bagay, sabi ng Pangulo, gawin na natin yan. Sir, gano'n ka-doable na paagahin yung operations ng MRT or extend ulit further yung operation? Pinag-aaralan po namin. As you know, in-extend na natin ng 1 oras sa gabi. Pinapaaral ko po ngayon kung pwede tayong mag-extend pa ng konti, no? At kung pwede pa rin tayong magdagdag ng tren. Although sa busway, tayo po yung nagbigay na ng direktiba na magdagdag tayo ng bus, no? Nagdagdag na ata ng 50 nitong nakaraan at nagpapadagdag pa tayo ulit para lalo na pagka nagkaroon ng rebuild, mas kakailanganin natin ng mas maraming bus para mas maraming makasakay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.